Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo sa isang programa na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang makaugnayan ng puso sa puso ang ating obispo ng Diocese of Malolos. Ito po ang OOTD, Out of the Depths. Ating pakinggan ang tinig sa pastulan kasama ang ating obispo, Bishop Dennis Villarojo. Maraming salamat po, Bishop, at maraming salamat din po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay. At naging mabunga po ang ating pagninilay noong nakaraang linggo dahil sa inyong pag-like, pag-share, at pagko-quote ng mga narinig nating words of wisdom mula po sa ating obispo. At sana po sa gabing ito ay magpatuloy po ang ating sama-samang pagninilay. Inaanyayahan po namin kayong mga taga-subaybay na pakinggan natin ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig at pagbabahagi ng inyong mga kwento o pagninilay mula sa inyong mga personal na karanasan. Huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share, o itag ang inyong mga mahal sa buhay na maaaring makarelate at ma-inspire sa ating episode ngayon. Paano nga po ba ang gagawin sakaling may isang bagay na ginagawang masama at hindi na natin ito mapigilan o mabitawan? Yan po ang tatalakayin natin sa araw na ito kasama ang ating obispo. Subalit bago yan, inaanyayahan po muna namin kayo sa isang panalangin. Tayo po ay magdasal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amang mapagmahal, noon pa man ginagabayan mo ang iyong bayan patungo sa mainam na pastulan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, narinig namin ang iyong tinig bilang pastol na nag-aakay sa amin sa ginhawat kapahingahan. Lumalapit kami ngayon sa iyo bilang mga sugatang tupa at kung minsay naliligaw. Pakinggan mo ang mga daing mula sa kalaliman ng aming puso. Mangusap ka sa amin upang kalooban mo'y matanto at sa iyo kami kumantong sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay bibigyang daanan natin ang isa na naman pong kwento na ating pagninilayan at susubukang bigyan ng kaliwanagan sa gabing ito. Magandang gabi po, Bishop Dennis. Maraming salamat po sa pagbasa sa aking munting tanong tungkol sa buhay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Henry. 30 years old na po ako, Bishop. Nalulung po ako sa pornography, lalo na ngayong quarantine. Hindi ko po ito maiiwasan dahil nga po pangangailangan ko ito bilang lalaki. Pero alam ko pong ito'y masama. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po kaya ang sinasabi sa akin ng Diyos? Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat, Father Franz, sa pagbasa ng liham ni Henry. Ang pornography, para sa akin ay isang gawain na nanggagaling talaga straight from the devil himself. If you pardon the straightforward way of saying it. Kasi po, ang pornography ay isang bagay o isang gawain na talagang walang katuturan. It does not bring any good whatsoever sa taong nag-subscribe nito o sa mga taong gumagawa nito. Una po sa lahat ay it's a form of exploitation. Ang tao ay ginagawang bagay, ginagawang aliwan. At kung sino man ang
gumaganap nito ay ginagawa lang nila para sa pera, para magkapera. At karamihan nga po sa mga gumaganap nito ay malulong din sa ibang bisyo. Hindi lang sa pornography, hindi lang po sa sex addiction, kundi ay para kasing ang kaluluwa mo ay unti-unting pinapatay. Kaya kinakailangan ng druga. Most mga taong gumaganap sa mga ganito ay gumagamit din ng droga. Kasi it does not bring joy sa buhay ng tao, kaya gumagamit ng droga. Ito yung mga taong gumaganap, no? Pero yung nag-subscribe, nag-patronize sa mga bagay na ito, nanonood, ay ganun din ang nangyayari, ganun din ang epekto. It does not bring joy, it does not bring fulfillment, even satisfaction sa tao. At it leads to other vices. It leads to other vices. It weakens our relationship hindi lang sa Diyos kundi sa ating kapwa. Kasi ang pagtingin mo sa iyong kapwa ay parang nagiging bagay na rin na ginagamit mo lang para sa iyong sariling satisfaction, no? So ganun ang epekto ng pornography. It does not bring any good, and it destroys the moral fabric of a person and even of society, no? Ang masasabi nating insidious nature ng pornography ay marami ang nag-subscribe nito, marami ang nag-patronize sapagkat madali sa panahong ito ay madali. It's very very much available and accessible. And then tila wala kang makikitang pinsala, no? Kasi one of the isa sa mga bagay na pipigil sa atin na gumawa ng masama meron tayong makitang epekto na masama, no? Pero usually yung sa pornography ay parang hindi kagad-agad nakikita yung epekto niya. And there is just the enjoyment, no? Ngunit ang epekto niya is mas malalim, no? Mas malalim. At ang masamang epekto na ay makikita mo lang much later, no? In terms of habits na form sa iyo, yung mga gawain mo ay hindi na parang mawawalan ka na ng ganang gumawa ng mabuti, no? Kasi nga the pornography dampens your desire to do what is good, and then eventually it becomes addictive. And when it becomes addictive, it can affect your attitude, yung attitude mo sa mga tao, and even your performance in whatever it is that you're doing, no? Kaya mas insidious ang effect niya compared sa mga iba pang bisyo. And then of course it leads to other vices. Ito kasing bisyo ay connected siya. Once napasukan mo ang isang bisyo, papasok ang iba. Para kasi ang mga magkakaibigan kung naging kaibigan mo ang isang bisyo, halimbawa pag-inom, may barkada yan. Barkada niyan paglalakwatsa, katamaran, kakulangan ng pagdisiplina sa sarili, nagiging ka na rin, nagiging bully, no? So marami siyang kasama na mga barkadang bisyo. Ganon din yung pornography, na kung titingnan natin ay nababatay sa bisyo ng
kahalayan or lust, no? So, kapag pinapasok natin ang kahalayan sa ating kaluluwa, ay mag-iimbita ito ng marami pa. No? Ayan yung, of course, sinabi ko na kanina, tamad, katamaran, yung all forms of other, all other forms of addiction ay papasok na rin. No? So, paano ito malalampasan kapag nakapasok na tayo dyan? No? Una sa lahat ay you have to understand the nature of pornography and the nature of lust itself. Yun ang yung sinabi ko kanina. It's the work of the devil in order to ensnare us, no? In order to magiging malabnaw ang ating ugnayan sa Diyos. Kasi ang taong nalulong sa pornography or sa kahalayan ay hindi na nagdadasal eh. Kung magdadasal man is mechanical. Wala na yung nag-aalab ang kanyang puso para sa Diyos at para sa mga mabuting bagay. And so, once we realize that this is a work of the devil, we need to reject it, no? Kasi if we patronize it, we are also patronizing the exploitation of people, both men and women. Minsan pa nga, ay nagiging mas malala pa, no? Kasi kapag ang kahalayan ay hindi mo makontrol, ibabaon ka pa, no? Kaya nung una ay yung normal pornography lang ang pinapatronize mo. But later on, it becomes perversions na, no? Perversions na, kaya hindi mo na mamalaya na nahatak ka na pala, nahatak ka na. And then yun yung pumapasok na nagiging ang pornography mo ay yung using pictures na of minors, no? Or using violent and bloody images, no? Kasi hindi ka na na-satisfy ng yung normal lang, no? Na wala namang normal na pornography, pero yung usual na pornography. So, when we realize na ganun ang kanyang kalikasan, ang kanyang nature, is we ought to be horrified by what we do, no? Kahit hindi kaagad-agad natin nakikita yung kanyang resulta, yung masamang bagay na idulot niya, no? And so, if we realize that it's the work of the devil, then we have to seek refuge. We have to seek refuge in God, in the grace of God. At dito ay kinakailangan natin ang pagpapahayag, no? I read somewhere na itong pornography at ang the vice of lust, ang bisyo ng kahalayan ay parang ipis na kapag tinatago mo ay dumadami, no? Di ba? Pag ang isang lugar ay hindi mo nililinis at hindi mo pinapailawan, pinapasok yung liwanag, ay doon dumadami yung ipis, yung mga daga, ganyan. Ganun yung nature of lust, no? And so we need to open it up. Ang mangyayari kasi, it becomes para sa isang tao na nalulong sa bisyo ng kahalayan, ay nagiging self-enclosed. Self-enclosed siya. Nagiging anti-social siya. Hindi na siya marunong makipag-relate sa ibang mga tao. At ang kanyang retreat ay papasok lang sa isang liblib na lugar na siya lang, and then he satisfies himself with whatever is available, no? So ang nangyayari is nagiging self-enclosed siya, no? Self-enclosed. So when you open it up,
in confession perhaps, no, or in sharing it with somebody who can guide the person spiritually, ay the power over the person is broken. Kasi ang lust is can be a form of infestation. Kung saan ang kapangyarihan ng demonyo ay meron siyang namamayani sa buhay ng taong ito, no? And so when you break it up through confession and through counseling, spiritual counseling, then you also have to yung relationships. Dapat you have to develop healthy relationships with people. And here it's not just kalooban mo lang na kailangan makipag-relate ka sa ibang mga tao, because sometimes pornography, when it's already a vice or an addiction, can affect one's personality. Para bang hindi ka na at home or kampante together with many people because you tend to withdraw, no? Kaya then kinakailangan mo na rin ng gabay. If it is it's a very malalim na problema, then it becomes not just a spiritual problem but also a psychological one, no? Kinakailangan mo ring gabay ng counselor who may not just give you spiritual advice but also psychological one and relational. Paano ka makapag-relate ng maayos sa ibang tao, at ano yung nasa kalaliman mo na it's not just a spiritual problem but you probably have some psychological trauma in the past na bakit ka withdraw sa iyong sarili, no? So this has to work in tandem. Although meron namang yung very slight problem lang, kung hindi naman siya psychological, then it's just a spiritual problem. Then you can get over it through purely spiritual means. Ito yung confession and opening up to a counselor and then opening up to other people so that you can restore the balance of your relationships. Then you can have healthy relationships with other people, no? And then that vice slowly recedes, no? But since ang programa natin is about spiritual matters, no? So let's focus na lang muna sa spiritual matters, no? Ano ba yung mga spiritual instruments masasabi natin na ating magagamit to overcome addiction to sex or addiction to pornography? The rosary is one of the most effective means of overcoming the vice of lust, no? Ang ating mahal na ina, ang siyang ating gabay na siyang hahango sa atin sa ganung mga bagay. But there are also practical tips, no, na ating magawa. One is you know where the source is. At ano yung source at ano yung mga occasions of sin, no? So avoid those occasions. Halimbawa ay may particular oras na merong mas accessible ang occasion, no? At may particular na lugar na mas accessible ang occasion na yon. Ibig sabihin, meron kang laptop, meron kang tablet, at sa oras na ito, walang tao, at ikaw lang mag-isa. Ganyan. So, try to change your rhythm ng iyong araw. Try to change the rhythm of your day para yung mga occasions na yun, lugar man o oras, ay maiwasan. If you're really determined to overcome. And of course, when you pray the rosary and Our Lady guides you and helps you, then yung determination mo to overcome it becomes stronger. And then you simply have to follow certain indications, which I'm sure are ways by which Our Lady and the angels are
laying down for you para maiwasan mo mga bagay na yon. Ano po yon? Halimbawa, may mga situations na papasok ka na sana sa site na yon, naglobat yung ano mo, yung cellphone mo. Magpasalamat ka doon. Yung internet, nag-bug down. Pasalamat ka doon. Those are reminders for you, and these are actually indications and helps, no? Tinutulungan ka na. Huwag mong suwayin ang tulong na yon. Ang problema kasi natin, we want to overcome it, pero kapag merong mga balakid na, we try to overcome the balakid. Kasi gusto talaga nating papasok doon. Then we ask Our Lady and we pray to the Lord, Lord, why did you allow this to happen? Hindi, you're allowing it to happen. Sometimes your determination is even stronger than your desire to overcome the vice. No? So kinakailangan, kung magdasal man tayo, ay sundin natin yung indications which are actually answers. Ito yung reply. Ito yung pagtugon ng mga santo at ng mga anghel na tinutulungan na tayo, huwag nating suwayin. And then we be grateful for the indications na binibigay para sa atin. No? So these are practical matters na maaari nating gawin sa ating buhay. Bishop, meron pong sinasabi na line doon sa sitwasyon na merong itong ina-address na need. In-specify pa niya bilang lalaki, natutugunan kasi nito yung aking pangangailangan. And sometimes po siguro parang yun yung nagiging karaniwang excuse para gawin itong pornography kahit si Henry sinasabi niya mali. Alam niyang mali. Pero ginagawa niya kasi mayroong pangangailangan itong natutugunan. Ano po kaya yung pangangailangan na yun? Well, yung pangangailangan ng laman, of course, no? Pero kung tutuusin, hindi naman talaga ang laman ang nangangailangan. It's more of our need to relate with other people. Kasi minsan we reduce our needs to just that the physical need, no? When in fact our need is more comprehensive, mas malalim, in the sense na yung need for affection, need for intimacy is really about having healthy relationships with other people, with the people around us. Kaya lang, in the absence of this, kasi nagwi-withdraw tayo, we supply, parang nagiging alternative na natin yung pangangailangan ng laman when what our hearts really desire is a healthy relationship with other people. Furthermore, kung titingnan natin talaga, ano ba talaga ng core, ang pinaka malalim nating pangangailangan? Ito yung pangangailangan ng ating kaluluwa upang mayroon tayong ugnayan sa Diyos at sa ating Panginoon. Because it's really God who is the ultimate object of our desires. Sabi nga po ni Pope Benedict noon na ang tao na nalululong sa drugas is actually longing for God. Kasi naman ang drugas ay nagbibigay ng satisfaction sa kung ano man yung pangangailangan ng tao. Si G.K. Chesterton ay nagsasabi na yung taong kumakatok sa pintuan ng isang babaeng nagdudulot ng kaligayahan, ang taong kumakatok sa bahay aliwan ay actually kumakatok sa pintuan ng langit. Ibig sabihin, langit ang hinahanap niya. Ay ginagamit ngayon yung word na yung langit na yan ay nasa langit na siya. Hindi naman langit talaga ang pinupuntahan doon, kundi impyerno. Pero the word langit is already indicative of ano ba talaga ang pangangailangan ng tao. That it's not the earthly heaven, it's not the vice, but it's the desire for the transcendent.
to be one with God, and relatively speaking, to be united in a healthy relationship with people around you. Yun yung basic na pangangailangan ng isang tao eh. Kaya lang, natatakpan sa mga iba't ibang mga propaganda na binibigay sa atin ngayon. No? Na ito yung kailangan mo, yung pangangailangan ng laman, ito yung ganyan. So, instead of really focusing on ano yung pinakarurok ng ating pangangailangan, ay doon na tayo sa mga superficial na mga bagay. So we get bogged down sa mga superficial na mga mababaw na mga bagay. No? Of course, I mentioned earlier na there could be some psychological problems, and that is beyond our competence nito sa programang ito. No? But kung normal lang naman ang isang tao, no, sa kanyang psychology, ang pangangailangan na yun can easily be directed towards the proper object ng need na yun, which is ang ating normal at healthy relationship sa ating kapwa, and ultimately an intimate relationship with God. So it's actually also a spiritual need na natatabunan lang, natatakpan sa physical or material na pangangailangan. Sa palagay ko po, yung Bishop, itong pagsulat sa atin ni Henry at yung mga taong may pinagdadaanan ng ganito, magandang pagkakataon po yung OOTD para mabuksan po ninyo, kagaya nga ni Bishop, kaysa ipisin yan sa inyong kalooban. Ito'y maibukas ninyo, hindi lang sa pamamagitan ng programang ito, kundi sa paglapit sa sakramento ng kumpisal. Minsan alam natin na mali, alam natin na may kulang. Kaya tayo lumalapit upang itanong kung ano nga ba yung kulang na ito. At ito'y magandang pagkakataon ng Diyos upang maliwanagan yung madilim na bahagi ng ating pagkatao. At yung liwanag na ito ang siyang magtuturo sa atin kung ano nga ba talaga yung kagaya ng sinasabi ni Bishop na pinakamalalim nating pangangailangan. Itong struggle na ito, Bishop, yung pong lumalabas, 30 years old siya. So, ibig sabihin, hindi ito, yung struggle sa pornography ay hindi lang pang teenagers, hindi lang pang mga kabataan, kundi siguro it takes different forms. Yung struggle naman kasi against the vice of lust or kahalayan, is part of human nature eh. Hindi yan nalalampasan kahit matanda na yung tao. Hindi talaga siya nalalampasan. Ngunit, through a healthy lifestyle and through a spiritual relationship with God, ay ma-manage mo, no? Ma-manage mo. Well, we don't equate the tendency of lust to pornography, because pornography is just one way of satisfying the lustful inclination of a person, no? Yung pornography, of course, to have a healthy mind and body, you need to overcome that. You need to overcome that. To become mature, magiging mature sa iyong pagkatao. Pero yung tendency towards lust, palagi yan. It accompanies us. But it can be managed. Can be managed. Para kay Henry at para sa lahat ng mga dumaranas ng ganitong klase ng pinagdadaanan, tandaan po ninyo, kagaya ng sabi ni Bishop, na ang pangangailangang ito, kung tutuusin, ay nangungusap sa isang mas malalim na pangangailangan. At ito ay ang pangangailangan na makaugnay ang Diyos at makaugnay ang kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal. Kaya naman, huwag kayong mag-atubili na sa pamamagitan ng programang ito ay ipadala ang inyong kwento o anumang katanungang bumabagabag sa inyong kalooban. Narito po ang ating obispo at ang simbahan upang kayo ay panalangin, samahan at gabayan. Para po sa ating patuloy na pagninilay, narito po ang iiwan naming OOTD Verse of the Day.
Ito po ay mula sa 2 Corinthians 12 verses 8 to 10. Sabi po ni San Pablo, nung minsan siya ay may pinagdadaanan ding mabigat sa kanyang kalooban, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ngayon po, sa mga kagaya ni Henry at may pinagdadaan ng kagaya nito, para sa inyo po ang panalangin ito sa pagtatapos ng ating programa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan, nilikha mo kami sa iyong wangis upang maging mapagmahal kagaya mo. Subalit kung minsan, dito sa lupang ibabaw, nakakaranas kami ng kakulangan sa pag-ibig. Hindi dahil sa nagkukulang ka, kundi nagkukulang kami sa pagiging bukas upang ito ay maranasan sa pamamagitan ng aming pamilya, mga kaibigan at ng aming kapwa. At gayon din sa kakulangan namin kuminsan sa pananalangin kung saan namin mararanasan ng mas masidhi ang iyong pag-ibig. Nawa Panginoon, sa mga pagkakataong kami nalulungkot, wag nawa sana kaming mapunta at bumaling sa mga bagay sa mundong ito, sa pornografiya o sa anumang tawag ng laman, sapagkat ang lahat ng ito'y magbibigay lamang ng panandaliang kaligayahan at hindi kailanman makapapalit sa ligayang sa iyo lamang nanggagaling. Gabayan mo po, Panginoon, si Henry, ang lahat ng mga dumaraan sa ganitong klase ng pagsubok sa buhay. Gabayan mo rin po ang mga pari, ang mga seminarista, ang mga relihiyoso na may sinumpaan na maging saksi sa pagiging malinis at maging tanda ng iyong pag-ibig na nakapagbibigay ng pagpupuno sa aming mga puso. Patnubayan mo po kaming lahat, Panginoon, na patuloy na nagsusumikap sa iyo, na makasunod sa iyong kalooban, maging ang mga mag-asawa at bawat pamilya, upang hindi sirain ang aming mga ugnayan ng adiksyon na ito sa pornografiya o sa iba pang tawag ng laman. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na naghihilom sa puso ng bawat isa, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. At ngayon po ay igagawad ng mahal na obispo ang kanyang magbabasbas para sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.